Confine lang sila sa isang aspeto ng isang usapin. Kung po pwede man sabihin yun. Oo. Maliba sa classroom, di ba, kasi sabi mo nga, yung galing siya sa cultural yung mga Pilipino yung nagbabasa. Na-experience mo rin ba ito sa labas? Like, when you deal with your co-workers, sa opisina, na yung naging epekto ng hindi sila, yung kultura ng hindi palabasa? Well, ako, hindi naman ako palabasa. Yung tipong magbabasa ka ng gusto mong magbasa yung you love reading. Ako, lately, nagbabasa ako dahil kailangan kong magbasa. Pero, kung makikipag-usap ka sa mga, halimbawa, sa kaibigan mo, sa ka-office mate mo, ganyan. Pag mayroong mga pinag-uusapan, like yung chismis, ganyan, madali yan, makaka-relate ka kaagad, ganyan. Kasi yung chismis, hindi mo naman kailangan malaman yung buong kwento eh. Pero kapag may pinag-usapan kayo ng mga malalalim na issue, like halimbawa, kung ano yung effect ng global warming sa economic ng information, sa pangkabuhay ng mga Pilipino, sa health condition ng mga Pilipino, kailangan alam mo yung yung root ng issue, alam mo yung consequences ng issue, ng mga problema, and then meron kang masasuggest na solution. Ngayon, kung hindi ka nagbabasa, nauuwi lang dun sa pakinig ka lang at hindi ka nakakapag-contribute doon sa discussion nyo among your kaibigan or office mates. Kaya diba, nakikita rin yan sa mga simpleng bagay, like, halimbawa, yung mga policies, or karamihan, nagkakaproblema sila pagdating sa mga terms of reference, yung mga laman ng mga pipirmahan kasi hindi binabasa na mabuti. Di ba nakikita mo na ganyan yan? So, going tayo dun naman sa part na since nakita lang establish natin yung problema. Paano kaya natin ito mababago? In a sense na maraming mga, lalo na in this generation na sabi mo, ang dami-daming distraction, ang dami-daming ibang mapagkakabalahan maliban sa yung pag-encourage ng sa mga tao na magbasa. Ngayon nga, di ba, may mga sinasabi na we're going towards a paperless society discourse. So, people will be reading directly from on their PCs na pag, alam mo naman na pag nakaharap ka sa computer, hindi lang yung pagbabasa ang ating katupagin mo, marami ka pang nakikita. So, ano yung mga tips na pwede natin magamit? Or ano yung mga dapat natin tandaan? Lalo na para sa mga kabataan na gusto nilang ibalik yung kaugalian na yun. At para naman sa mga magulang na gusto nilang i-train din yung mga anak nila na maging mga readers balang araw. Actually, ang reading hindi naman question yung kung ano yung format ng binabasa mo. Kung ang binabasa mo ay print material or electronic format ang binabasa mo. Ang importante doon is nagbabasa ka. Siguro ang kailangan gawin dito pumapasok yung napaka-importanting papel na ginagampanan ng mga institusyong pang-edukasyon. Unang-una na rito, yung mga school, kailangan talaga na ma-promote yung reading awareness, reading interest, and reading positive reading attitude ng mga kabataan. So, paano ito magagawa? Dapat dun sa curriculum ng basic education natin pa lang is marami na talagang marami ng mga reading requirements na gagawin yung mga bata, and then dapat magiging creative yung teacher sa pag-promote ng reading material, reading habit, positive reading habits ng mga bata. And dapat yung teacher din
masanay din sila na na magpatuloy yung pagbabasa. Para everyday siguro magkaroon ng book talk, ganyan. Sa library naman, dapat agresibo yung librarian sa pagpo-promote ng reading sa mga elementary or high school students. Regular na pagpunta sa mga klase, tapos mag-book talk sila, mag-conduct ng quiz on general information, contest maybe, tapos mag-participate sa National Book Week, and then isa pang dito, yung mga magulang naman, dapat yung magulang ay ma-realize nila yung importance ng reading. Sa ngayon kasi, ang mahalaga sa mga magulang is maipadala yung mga anak sa school. Pag maipadala nila sa school yung mga anak nila, whether may natututunan yan or wala, hanggang doon na lang sila, yung mga iba. Nakakalungkot isipin yun. Pero kailangan natin makita yung kahalagaan na hindi lamang nagtatapos doon yung responsibilidad na mapag-aral yung mga anak. Dapat hindi lang sa school nagbabasa yung mga bata, hanggang sa mga bahay nila nagbabasa yung mga bata. And ang mga bata ay gaya-gaya po tumaya yan. Kung nagbabasa ang mga magulang, magbabasa din yung mga anak. So, dapat na-encourage din natin yung mga magulang na magbasa, na siguro mag-devote ng 200 pesos a month. Bumili ng book, whether magazine yan, whether comic book yan, or kahit anong babasahin. Kahit anong babasahin. Ako, nagsimula ako sa comic. Natapos ako sa comics. So, kahit hindi na yung mga scholarly muna, basta yung mga leisure reading type of materials, yun yung bibilin. Okay na yun. And then, yung media. Importante dito yung huwag naman nilang kakalimutan yung kanilang social responsibility. Huwag lang yung mga TV ads, nakikita sila ng limpak-limpak na salapi. Kung hindi, magkaroon din sila ng mga promotional ads or mga good reading, tapos siguro sabihin nila doon, good leaders are readers. Information is power. Information is a source of order. So yung mga ganong klaseng campaign para magkaroon ng awareness talaga ang mga kabataan ngayon sa importance ng reading. Ayan. Sige, marami na akong tutunan sa iyo ngayon. So, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat, Professor Ramos, sa magandang pagtalakay ng ating usapin ngayong umaga. Sa ating po mga nakikinig, pwede po kayong sumulat o kaya mag-text sa amin para po mapag-usapan pa natin ito sa mga darating na araw. Sige, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat.